Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Coms at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw. Maraming salamat po sa inyong mensahe patungkol sa Diyos at sa kanyang pagmamahal. For our question number 1, gusto naman talaga nating lahat ang mag-obey kay Lord. Pero nadadapa o nagpe-fail tayo. Meron bang ibang paraan para hindi tayo mag-fail sa pag-obey natin sa Panginoon? Ayan. Unang-una, kanina sa message ko naalala nyo, we are living in a broken world. And sometimes, yung broken world na yun, minsan talaga it brings us back to our fallenness eh. Pero ang bait lang ng Diyos kasi He promised us, nasabi sa Psalm 37, na hindi kailangan tayong masubsob kasi the Lord's hand is holding us up. So, anong kailangan natin gawin? Parang kang nagbabike. Kailangan ka nakatingin lagi kay Jesus, hindi doon sa hina mo at yung possibility to fall. Dapat ang isip mo, yung tingin ka lang kay Lord. Lord, ano yung pinagagawa mo? Yung tinuro natin na repentance, every time you discover or you realize na may mali kang ginagawa, balik ka na kagad kay God. Huwag mo nang patagalin. Repent and understand. At saan ka nagkamali? So that you would know where to start over again. Kung hindi mo alam kung saan ka mali, paano ka magsisimula ulit? Diba? Paano mo mai-deal kay God yung pagkakamali kung hindi mo alam? Diba? Sunod, wag mo na sisihin yung iba. Assume responsibility. You'll never win by blaming others. And finally, yun nga sabi natin kanina, is to be willing to accept yung consequence ng ating maling choices. Yes, of course, the Lord is always there to spare us kasi the Lord does not give us what we deserve, what our sin deserves. Yun ang ang bait ng Diyos, no? And yet, kung sakali man na mayroon pa rin consequence, then just be willing and also ask God to help you overcome those consequences. Ayun. Thank you, Pastor Bong. It takes humility po talaga, no? For our question number 2, dapat sana ay si David na lang ang pinarusahan ni Lord sa nagawa niyang kasalanan. Ngunit nadamay pa ang kadamihan. Bakit nga ba nadamay pa ang iba sa mga sarili nating kasalanan? Ayan. Na una-una sa lahat, si David hari. So obviously, kung ikaw ang leader, marami kang tatamaan. Whatever decision you make, apektado yung mga tao under you. Mga magulang, mga boss, kaya maingat tayo dapat. Bukod pa doon, we belong into one body. Whether we like it or not, hindi tayo nag-iisa. So whatever decision we make, apektado ang lahat. Every decision ay hindi private. Laging public yan. Because others will be affected. So yung sakit ng isa, sakit ng lahat. Kaya nga, di ba? Kaya weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Kaya importante na we are careful with what we are doing kasi maapektuhan ang buong katawan. Napakagandang sagot, Pastor Bong, at mga halimbawa. Salamat po. Para sa ating last question, paano natin malalaman kung ang repentance ng isang tao ay totoo at hindi lang remorse? Ayun, sabi nga ni John the Baptist, di ba, sa Luke chapter 3, bear fruit with your repentance. May bunga kasi yung repentance eh. Kasi yung remorse, ano lang yun eh, nasaktan ka lang dahil parang hindi mo maisip na nagawa mo yung nagawa mo. Parang it's more on you. Nakasentro sa sarili mo. Pero ang repentance, nakafocus kay God. Nakatalikod ka kay God, bumalik ka kay God. Hindi mo siya pinahintulutan masunod, sinunod mo yung gusto mo, na-realize mo mali ka, balik ka kay God. At parang binabalik mo yung trono kay God, binabalik yung rulership kay God. So alam mong repentance kasi alam mong binabalik mo yung desisyon at yung kapangyarihan sa Diyos. Di ba? Bumabalik ka sa Diyos. Kaya mayroong reconciliation ng relationship sa Lord. Hindi lang yan parang hindi, nagkamali ako, may consequence to, ayoko ng consequence. Hindi, nagkamali ako, nagkasala ako sa Diyos. Kaya alam mong yun ang repentance. Kaya may admission ng pagkakamali, may assumption ng responsibility, at may acceptance ng consequence. At higit sa lahat, may pagkakaunawa na nalayo ka sa Diyos that you want to be with God again. Ayun. Talagang it's all about God, no, Amen. Pastor? Amen. Salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless. Praise God.